Hello sa lahat. Eklesiastiko pong muli. Ngayon ay bibigyan natin ng reaction yung content ni Attorney Claire. At tingnan natin sino nga ba itong tinutukoy niya dito sa content niya at mukhang gigil na gigil siya at naghamon pa ng debate. May isang vlogger. Ang sinabi, kasi gumawa tayo ng issue dito eh. Mahilig ka kasing gumawa ng issue, Attorney Claire, kaya ayan, napansin ka tuloy. Ang sinabi ko daw, ibang mambabatas, ibang kasamang Pakinggan yung mabuti yung boses niya, medyo may nginig. Siguro nang gigigil talaga siya dito sa vlogger na ito at isa pa, hindi niya na makonstruct yung statement niya. ibang mambabatas, ibang kasamang mambabatas. Dismayado. Mukhang medyo inis na nga, nadinig nyo ba parang may naihem pa siya sa lamesa. Kaya lang talagang pigil na pigil pa. Imagine si Sir Rod, walang nasabi dito yung tipong napanisan ng laway at nakinig na lang siya salita niya ni Attorney Claire. Sa ginagawa ni Bato. So may vlog ako dito. Ikaw pa yating kasama ko ng partner eh. Pero sa vlog ko. Dinidebunk ako, partner. Bakit Attorney Claire, hindi ka ba pwedeng i-debunk kung mayroong namang nakikitang mali sa iyo? Hindi ko na sabihin ko sino. Ano yan, Attorney Claire? Ang dahilan ba kung bakit hindi mo sasabihin kung sino? Dahil inis ka sa kanya? O iyan ay isang strategy mo na para maging controversial, pag-usapan, for the views, and money na rin? O dahil nasa DCXL ka and you know that's not right to use DCXL to release your personal issue with this media man vlogger na kung tawagin mo na binabatikos ka. May pa-blind item ka pa diyang nalalaman sa simula ng content mo, nasa social media tayo, napakadali na niyang hanapin. Sabagay kapag kaganyang mga strategy, mas controversial, mas kakagatin ng masa, at syempre pag-uusapan, mas maraming views, mas maraming kita. Tapos masyado kang nasasaktan kapag sinasabihan ka na for the views and money. Anyway, may bagong content si Claire and she already unmasked this media man vlogger na binabanggit niya. At ito ay si Sir Eli Saludar. Dinidebunk ako. Bakit hindi ka ba pwedeng i-debunk kung mayroon namang nakikitang mali sa iyo at hindi sila sang-ayon sa iyo? Nagtatawa pa siya, partner. Oh, masama bang tumawa? Hindi ba't kayo rin tumatawa kapag nagbibigay kayo ng mga komentaryo? Attorney Claire naman, kapag kayo ang magde-debunk, kapag kayo ang magkokomentaryo, okay lang tumawa, pero pag ang iba hindi. Ang sabi niya, for the views lang ako. Masyado ka namang balat sibuyas, Attorney Claire, para sinabihan ka lang ng for the views ka lang, nagalit ka na kaagad. At wala naman daw senador na dismayado. Oh, mali ba yun? Sinong senador ang dismayado? Attorney Claire, patanong yon. Ang title mo kasi ay masyadong general. It looks like nilinaw lang niya na walang senador because a title can be misleading. At alam din niya, same nang nilalaman ng content mo na ang nadismaya ay yung members of the House of Representatives who expressed disappointment with Senator De La Rosa. Teka lang, 'di ba? Kung bago ka nagvo-vlog at Parang ginawan mo pa ng issue yung pagiging baguhan ni Sir Eli sa pagbablog. Ikaw naman, Attorney Claire, matagal ka na nga sa pagbablog. Kaya lang nakilala ka at nagkaroon ka ng mga views simula nang tinira mo si SRT at simula nang ipinomote ka ni Attorney Libayan. Kaya biglang taas ng views mo at syempre, tumaas din ang kita. galing ka sa media, tingin ko, kung journalist ka, o talagang lehitimo kang taga-media, aralin mo yung facts mo. Wow, ang galing magpayo ni Attorney Claire. Parang tunay, as if siya nagche-check ng facts. Imagine sabihin mo ba naman na si SRT nagnanakaw ng oras yung mga statement mo, Attorney Claire. Dapat i-check mo rin yung facts mo. At bago ka gumawa ng mga title na ganito, alamin mo muna ang schedule ng mga hearing sa Senado. Huwag kang gumawa ng clickbait na ganyan dahil bilang isang abogado, dapat responsable ka kahit sa title na ginagawa mo. Iyan naman ay aking opinion lang dahil sa tingin ko ang isang abogado dapat hindi gumagawa ng issue. Bago mo ako i-debunk, kasi never ako
magsasalita on air dito para sirain ko yung istasyon na to sa kasinungalingan ko at for the views. O sige, sabihin na natin na hindi ka nagsisinungaling kasi iyan ang mukhang pinapalabas mo na hindi ka nagsisinungaling at hindi ka gumagawa ng hindi tama. Pero dito sa isa sa sinabi mo, gumagawa ng issue. Hindi ba pwedeng pag-usapan ng issue? Bakit kinakailangan mong gumawa ng issue? Pakinggan nga natin ulit yung sinabi mo. Kasi gumawa tayo ng issue dito eh. Kasi gumawa tayo ng issue dito eh. Gotcha, Attorney Claire. So, ibig sabihin, gumagawa kayo ng issue. Imbis na pag-usapan yung issue, gumagawa kayo ng issue. Sa bibig mo nang galing yan, Attorney Claire. Anyway, pagpatuloy natin itong video ni Attorney Claire. Diba? DZXL to. Alam mo to. Kilala mo to. O, tingnan mo, ikaw talaga mahilig gumawa ng issue. Wala namang issue si Sir Eli sa DZXL. Bakit mo ipinasok ang DZXL? At ano naman ng masama kung mag-gain ng views ang DZXL? Iyan naman ang isa sa aim ng bawat station, to gain more views. Sa opinion ko nga, magtatagal ka dyan sa DZXL kasi magaling kang gumawa ng issue at magaling kang gumawa ng controversy. At iyan ang gustong-gusto ng tao. Yung kailangan mong kilitiin ang mga imahinasyon nila. Tapos, doble kita ka pa. Yung ilang part ng discussion nyo dyan sa DZXL, ginagamit mo sa YouTube channel mo. O diba, doble kita? Sino ba naman ang hindi masasarapan sa buwan ng kita sa YouTube? Tapos, galit ka pa? Todo depensa ka pa? Hindi ka nga ba for the views and money? Naku, Claire, wag masyadong ipokrito. Iyan naman ay napapansin lang namin kaya wag kang masyadong defensive, Attorney Claire. Kayo man din ay mahilig mamuna. Kaya kapag kayo naman ang napuna, abay ganyan talaga ang buhay sa social media. Basta don't cross the line para hindi makasuhan. At never ako magsasalita rito na ikasisira ng istasyon. O, ano yung ginagawa mo dyan? Sabi mo hindi ka magsasalita dyan na ikasisira ng istasyon. O, di dapat hindi ka dyan nag-grant ng issue mo kay Sir Eli. Personal mo yung damdamin laban kay Sir Eli. Bakit ka dyan nagsalita? Tapos re-upload mo dito sa YouTube channel mo. Tingnan mo si Sir Rod, parang tuod dyan na walang masabi kundi makinig lang sa'yo. Okay? Tinawanan mo yung title ko na Kapwa Mamabatas Dismayado. Sa gusto niyang tawanan may magagawa ka ba? Pipigilan mo ba pati ang pagtawa ng tao? Grabe ka naman, Attorney Claire. O di ba ang tinatawanan niya ay ang title ng content mo sa YouTube channel mo? Kaya walang kinalaman ang DZXL dyan. Tapos diyan ka nagraran sa DZXL at sa harap ni Sir Rod? Tapos tinutumbok mo, senador. Teka lang, vlogger. Media man. Ilan bang klaseng mambabatas? Sa Senado lang? Sinabi mo kasi in general mambabatas. Bakit ang senador ba hindi kasama sa mambabatas? At kung gusto niya i-clear yung title mo, mali ba yun? Hindi ba ang mga senador ay lawmakers din? At dahil dyan sa title mo, pwede mamislead ang mga nagbabasa. Kaya dapat maingat ka din bilang abogado sa paggawa ng title. Tulad nito, dapat inalam mo muna ang schedule ng mga hearing sa Senado. Huwag kang gumawa ng clickbait na ganyan. Dahil bilang isang abogado, dapat responsable ka kahit sa title na ginagawa mo. Hindi ka pang karaniwang komentarista. May title kang attorney. Hindi, pati house kasama, partner. Yes, tama. At sinabi niya rin doon sa live niya na nadismaya yung members of the House of Representatives. Oh, pakita ko sa'yo ha. Para ito pa lang, kasi ang dami mong in-issue eh. Para ngayon pa lang, makita mo na hindi mo inaaral yung binavlog mo. Kung manglait ka naman at mang-akusa kay Sir Eli ng hindi inaaral, inam. Mahilig ka talagang mang-akusa, yung tipong parang ikaw na lang ang laging tama at hindi nagiging bias sa mga sinasabi mo. Well, lahat tayo may opinyon, pero nakaka-turn off yung abogadong magsalita parang palengkera at parang chismosa lang kung gumawa ng content. O iyan ay opinyon ko lang, hindi ko sinasabing palengkera at chismosa si Attorney Claire. Parang lang. Oh, sige, pakita natin ha. Oh, ito, kita ba? Ayan ang title. Oh, sige nga.
Sa tingin mo, hindi yan alam ni Sir Eli? Hindi mo ata napakinggan yung part na kung saan sinabi niya na alam niya na may member ng House of Representative na na-disappoint kay Senator Bato. Same din sa laman ng content mo. But to clear your title, hindi mali na tanungin ni Sir Eli, may senador bang nadismaya? Because senators are also lawmakers. And to clear, sinabi niya din magtatanong siya kung may senador bang nadismaya. So ano ang mali doon? Vlogger media man? Kung makatawag ka naman attorney na vlogger media man, para bang gusto mong maliitin si Sir Eli? Lawmakers dismayed, di ba? Dismayed with Bato de la Rosa for trusting dubious source over PIDEA chief. Kasi dapat yung title mo sa YouTube channel mo, dapat naging clear ka at hindi mo na ginaya yung title na ipinakita mo dyan. Again, tandaan mo, abogado ka, dapat kahit title, maingat ka. Okay, ano wala? Ayun. Ayan. Sige nga. Tapos sasabihin mo, sino mang babatas? Oh, attorney, hindi mo ba inintindi? Patanong yun. Ikaw na rin ang nag-ulit ng sinabi ni Sir Eli. Let's listen again. Tapos sasabihin mo, sino mang babatas? O, di ba patanong? Ang problema sa'yo, di mo muna pinanood yung video bago ka nagsalita dyan. Ang problema sa iyo, Attorney Claire, nag-react ka kaagad, hindi mo inintindi ang buong video dahil naging balat sibuyas ka, kaya ayan ngayon, depensa ka ng depensa. Isa pa lang issue yan. Hindi ko dito take upin yan sa vlog ko. Well, Wow, Attorney Claire, mayroong ka na namang content. Tandaan mo, hindi lang si Sir Eli ang nagdedebunk sa iyo at nagko-content sa iyo. Nagkataon nga lang na si Sir Eli ay isang media man. Kaya ganyan na lang ang inis mo at galit mo sa kanya kasi nga na-expose ka na at isa pa media man yan. Hindi basta-basta. At parang sa narinig ko, naging station manager mo si Sir Eli. Totoo ba yon, Attorney Claire? anyway, tuloy tayo, partner. Sinegway ko lang, partner. Kasi, gumagawa tayo dito, nag-explain tayo Nag-e-explain nga lang ba o gumagawa ng issue? Tandaan mo, sinabi mo yan sa simula ng content mo. dito at inaaral ko to bago ako sumalang. Sinusulat ko nga bawat isa eh. 'Di ba? Ay naku, Attorney Claire, kahit isulat mo pa yan, kung bias na yung opinion mo, makikita at makikita yan ng listeners. Hindi porkit isinulat mo, tama na lahat. At isa pa, minsan napapansin namin na magkaiba kayo ni Sir Rod ng opinyon. At malamang nasaktan ka at hindi mo matanggap na si Sir Eli ay hindi sang-ayon sa mga opinion mo at sa mga sinasabi mo at sa mga content mo. Dahil kung papakinggan nyo naman yung buong video ni Sir Eli, wala namang libelous doon kundi puro opinion ni Sir Eli patungkol kay Attorney Libayan at kay Attorney Claire. At nagbigay din siya ng ilang reaction patungkol doon sa mga video na pinanood niya. Kaya Attorney Claire, wag kang masyadong balat sibuyas kasi kung hindi naman libelous yung mga sinasabi ng media man na si Sir Eli, abay tanggapin mo. Dahil hindi lang naman si Sir Eli ang nakakapansin ng mga reaction mo at mga sinasabi mo dyan sa channel mo at dyan sa DCXL. Dahil kami man din na mga pangkaraniwang mamamayan ay napapansin ang mga bias na statement mo. Hindi naman namin sinasabi na ang lahat ng sinasabi mo ay mali. Pero may mga biases talaga sa mga ginagawa mo. So partner, Sige. di ka Maghahanap. nakatabo. Mag, Well, anyway mga kayubi, isa na lang partner. Okay. Kawawa naman si Sir Rod, nagmukhang tuod at napanisan na ng laway, nakinig na lang sa pagrarant ni Claire at tatapusin na sana niya pero itong si Claire humirit pa. Doon sa sinasabi ko kanina, partner ha, hindi akong babanggit ng name ha, na vlogger, media man, sinabi niya na may question mark. Palibasa, gawain mo. 'Di ba yung mga content mo, puro question mark, tapos kapag ka ikaw ang nilagyan ng question mark, depensa ka. Malamang, ignorante daw ako sa Senate rules kasi nag-vlog ako about cut the process. Kasi naman ikaw, attorney, ang hilig mong gumawa ng mga issue at mga clickbait, ayan na po nakatuloy. Ganyan talaga ang buhay sa social media, hindi lahat sasang-ayon sa iyo. Sabihin mo ba namang cut the process? Ano bang process ang nakat doon?
Senate President na ang nagsalita at Chairman of the Committee on Rules na ang nagsalita na walang nalabag doon sa hearing na nangyari. Pero ang pag-uusapan nila ay ang privilege speech at yung 3 days notice. Tama naman na dapat nasusunod ang rules nila pero let's say hindi nasunod. Ano ang mas matimbang, ang ma-violate yung rules nila sa Senado na anytime naman pwede nila isuspend o i-amend o ma-expose ang mga katiwalian? Sino ba talaga ang gusto niyong protektahan? Ang rules ng Senado o yung mga taong na-expose? Mr. Vlogger Media Man, eto, pwede tayo magdebate kahit dito para patunayan ka sa'yo na ikaw yung mali. Ayon, kaya naman pala galit na galit si Attorney Claire kasi ang tingin niya si Sir Eli ang mali at siya ang tama. Attorney Claire, baka naman gusto mo pang sundan yung yapak ni Libayan. At gusto mo pa talaga ng debate. On the other hand, maganda nga yan kasi para magkaalaman kung sino nga ba ang tama at mali at kung sino ang may puntos at walang puntos. Pangalawa, hindi mo pinanood yung video ko hanggang title ka lang, kaya ganyan yung sinasabi mo. Sa opinion ko at sa tingin ko, hindi mo rin pinakinggan ng buo yung video ni Sir Eli. Or kung pinakinggan mo man, malamang hindi mo inintindi. Kasi nagkaroon na kaagad ikaw ng galit at inis doon sa mga sinabi ni Sir Eli patungkol sa inyo ni Attorney Libayan. Pero iyon ay mga opinion lang. Pero dahil nasaktan ka, kaya andyan ka ngayon, nagpapaliwanag at dinedepensahan ang sarili mo. Hindi mo rin pinanood ng buo yung video ng Senate, ng plenary session kung saan si Senator Pia mismo ang nagsabi at si Senator Zubiri ang nagsabi na ang issue na ito ay dadalhin sa Committee on Rules para malaman kung anong dapat. Bablog kita, hindi dito. Dadalhin at malamang i-clear sa lahat ng mga mambabatas pero hindi naman sinabi doon na nilabag nila yung ginawa nilang Senate hearing. At mukhang hindi mo naintindihan yung sinabi ni Senator Zubiri at Senator Villanueva. Ang sabi kasi ni Pia, wala sa notice pero ipinaliwanag na naman na nasa notice. Si Senator Pimentel mukhang lito din dahil ang alam niya ang meron lang motu proprio power ay ang Senate Blue Ribbon Committee. Pero pinaliwanag ni Senator Zubiri, the committee is allowed motu proprio. And under their rule, it is allowed. The Senate committee is part of the system of the Senate. And so they allowed motu proprio investigations concerning the jurisdiction of each of every committee. So walang issue doon sa Senate hearing. Ang issue na pag-uusapan na lang na sinabi ni Senator Zubiri ay yung privilege speech ni Senator Jinggoy at ni Senator Raffy Tulfo. But when it comes doon sa Senate hearing, walang issue doon. Because nadoon na siya sa notice and they are allowed to do that. At isa pa, yung pinapaliwanag ni Sir Eli doon sa live niya, ang Senate rule ay hindi isang batas dahil anytime pwede nila yang isuspinde o baguhin. Nagpakita pa nga siya ng mga examples doon sa live niya. Panoorin nyo na lang, hindi ko na i-attach here kasi masyado nang hahaba ang content natin. Magdebate tayo, hamunin kita. Alright. Ayan na, naghamon na si Attorney Claire. Tapang parang si Attorney Libayan. Yan. So, mga ka-UB, it's better na ang gagawin natin ay for the views para mas marami kayo matutunan kesa for the payroll ng politiko. Hindi tayo ganon. Okay? So, O iyan, attorney yan ha. At sinasabi niya na nasa payroll itong vlogger na ito. Sana ipakita ni Attorney Claire yung evidence na nasa payroll nga yung vlogger na tinutukoy niya. Pero kung wala siyang maipapakita, that's hearsay. hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako si Attorney Claire Castro, papaalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Si Libayan ng ending, matulog ng mahimbing. Ito namang si Attorney Claire, huwag tulugan. Pareho patungkol sa pagtulog. Yun nga lang yung isa, kailangan mong matulog ng mahimbing. Ito naman, huwag mong tutulugan. Anyway, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye!